Para sa iyo, ano ang union? Ang union, grupo ng mga manggagawa. Grupo ng mga manggagawa. Isang organisasyon o samahan. Ang union ay sama-sama. Pagsasama-sama. Kung isang salita is pagkakaisa. Pinamumunuan ng lahat ng membro. Ito ay seguridad ng manggagawa. Partner ng kumpanya na kung saan naglalaban ng mga rights nila. Ipinaglalaban yung kalangkarapatan. Nagsasama-sama sila dahil meron silang isang goal. Maging boses ng bawat manggagawa. Matugunan po ang kanilang mga pangangailangan lalo-lalo sa mga karapatan. Sa tingin mo, mabuti ba o masama ang pag-uunyon? Para sa akin, mabuti siya. Siyempre, mabuti. Mabuti po. Mabuti. Mabuti siya para sa akin. Mabuti ang pag-union. Pag-union ay sa lahat ng aspeto ay makakabuti. Mabuti po ang pag-uunyan, hindi po ito nakakasama. Legal naman po yung pagkakaroon ng union. Ito po ay talagang nakabatak po talaga. Kaya mabuti po ang pagiging. Ano na ang iyong mga naranasan bilang bahagi ng isang union? Magandang karanasan ng pag-union. Una-una, nung time na pandemic, nagkaroon ng, alam naman natin nagkaroon ng retrenchment. Bilang opisyalis ng union, nakatulong to sa akin dahil hindi ka basta-basta alisin kung ikaw ay may katungkulan sa pag-union. 2009 economic crisis, which is maraming empleyado ang maraming mawawalan ng biglang pagpasok ng taon. Yung challenge na yun, na-resolve yun dahil sa aming Pangulong Jun Ramirez dahil nakipag-usap siya sa management para maibalik yung mga tao na mawawala. Ang isa pang ng union na naisulong namin sa kababaihan is yung maternity leave na expanded law na po siya. Dati 60 days lang po. Isinulong po namin ito sa tulong po ng iba-ibang organisasyon at naging 105 days po siya. Ano ang opinyon ng ibang mga tao kapag nalaman nilang miyembro ka ng isang union? Ang iba, ang tingin nila sa pag-uunyon parang aktivista at saka yung lumalaban sa management or sa pamahalaan. Yun yung isang masamang katotohanan. Dahil sa ibang company, pag nag-apply ka, pag nalaman na galing ka sa unionize, medyo nagkakaroon ng discrimination. Parang pangit yung impression. Mga palaban, ito yung mga, usually yung mga lagi nang gugulo. Tingin ng iba, pag nasa union ka, radical ka eh. Yung sakali ka, binubomba ka ng mga pulis, di ba nakikita natin yon. So, medyo alof yung ibang tao. Nakakasama po ng loob kasi po, hindi po nila nauunawaan kung saan po ba kami nanggagaling, kung bakit po kami sumasali sa grupo ng union. Kasi dapat, ang pag-union ay hindi tinitingnan na masama. Ito'y tinitingnan na isang karapatan bilang manggagawa. Habang mahalaga ang papel ng mga union sa pagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa, may mga pagkakataon na nagiging hamon ang pag-unawa at pagpapatupad ng mga karapatan na ito. Dahil dito, kailangan ng malinaw na gabay ng mga sangay ng gobyerno para sa pagpapatupad nito. Upang masiguro ang patas na pagtrato at proteksyon para sa lahat, nilikha ang Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties. Ano nga ba ang Omnibus Guidelines on Freedom of Association and Civil Liberties na ito? Ang Joint Memorandum Order No. 1 o ang Omnibus Guidelines on Freedom of Association and Civil Liberties ay ang dokumento na nag-update, nag-consolidate at pumapalit sa Joint DOLE-PNP-PEZA Guidelines in the conduct of PNP personnel, Economic Zone Police and Security Guards, Company Security Guards at katulad ng mga tauhan sa panahon ng labor disputes na inilabas noong ika-23 ng Mayo 2011. At ang guidelines on the conduct of the DOLE, DILG, DND, DOJ, AFP, and PNP na may kinalaman sa pagsasagawa ng mga karapatan at aktibidad ng mga manggagawa na inilabas noong ika-7 ng Mayo 2012. Ang Omnibus Guidelines ay inaprobahan ng National Tripartite Industrial Peace Council at pinagtibay at nilagdaan sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga miyembro ng EO23 Interagency Committee na kinabibilangan ng Department of Labor and Employment,
Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Trade and Industry, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Security Council, at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict noong ika-26 ng Abril 2024. Layunin ng Omnibus Guidelines na magtakda ng mga patakaran para sa mga stakeholder upang itaguyod ang karapatan ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasama rito ang kalayaan sa pag-oorganisa at mga karapatang bumuo ng unyon, kolektibong pakikipagkasundo, magwelga, at lumahok sa mga pampublikong pagtitipon. Bakit nga ba kailangan ng Omnibus Guidelines? Ito ay dahil sa mga ulat ng di umano'y pananakot, pamimilit at harassment at matinding paglabag sa karapatang pantao ng mga state agents laban sa mga kasapi ng unyon. Tutugunan ng Omnibus Guidelines ang mga hamon na ito sa pamamagitan ng pag-promote sa malayang paggamit ng civil liberties, kabilang ang karapatang mag-organisa sa pamamagitan ng labor education. Promotion. Pinagtitibay ng instrumentong ito ang pagkilala na ang labor education ay mandato ng Department of Labor and Employment. Sa tulong ng labor education, mababawasan ang mga maling akala at maitatama ang mga maling impormasyon tungkol sa pag-uunyon. Respect. Pagrespeto sa karapatang pantao na nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas, International Humanitarian Law, at mga convention sa ilalim ng International Labor Organization. Ang malinaw na paghahati ng mga tungkulin ay mahalaga upang maiwasan ang overlap, mga tunggalian, at kawalan ng bisa sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Kapag naiintindihan ng bawat ahensya ang kanilang partikular na responsibilidad at iginagalang ang tungkulin ng iba, nagiging mas maayos ang koordinasyon at pagtutulungan. Ito rin ay nagtataguyod ng tiwala at responsibilidad na nagpapabuti sa kabuoang pagkilos ng pamahalaan. Proteksyon. Binibigyang din ang responsibilidad ng bawat ahensya na proteksyonan ang civil liberties, kabilang ang karapatang mag-organisa sa pagitan ng gobyerno, manggagawa at mga employer. Upang masiguro na mapoprotektahan ang mga karapatang ito, dapat respetuhin, protektahan at isulong ng mga ahensya ng gobyerno ang karapatan na mag-organisa at malayang pagresolba ng labor disputes. Gamitin ng mga manggagawa ang kanilang karapatan na mag-organisa, magwelga, at ang matiwasay na kolektibong pakikipagkasundo. Respetuhin ang mga namumuhunan ng karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa at makipagdialogo. Hindi rin dapat mangialam o magtangkang manghimasok ang mga ahensya ng gobyerno sa mga lehitimong aktibidad ng mga unyon ng walang pahintulot. I-label ang mga manggagawa, miyembro ng unyon, o mga unyon na sila ay konektado sa mga iligal na grupo ng walang konkretong batayan. Makilahok sa karahasan, pamimilit, o obstruksyon ang mga manggagawa sa panahon ng mga welga, piket, o iba pang kolektibong aksyon. O hadlangan ng mga namumuhunan ang mapayapang piket at mga kolektibong aksyon. Iwasan ang anumang paghihiganti o diskriminasyon laban sa mga manggagawang kasali sa mga aktibidad ng unyon. Kung sakaling malabag ang kanilang karapatan sa pag-oorganisa o ang mga alituntunin sa loob ng Omnibus Guidelines, narito ang maaaring gawin ng mga individual, manggagawa o namumuhunan na maaapektuhan nito. Ang mga individual o organisasyon ng mga manggagawa at employer na apektado ay maaaring mag-ulat ng mga paglabag sa mga patnubay na ito sa tamang DOLE Regional Office gamit ang Incident Report Form at kalakip ang mga ebidensyang magpapatibay sa kanilang ulat. Ang DOLE Regional Office ay dapat kumilos sa ulat o ipasa ito sa kaukulang ahensya ng gobyerno sa loob ng isang araw ng trabaho mula sa pagtanggap ng reklamo. Bukod dito, maaaring direkta maghain ng reklamo ang mga apektadong individual laban sa mga tauhan ng PNP, AFP, pribadong security personnel, economic zone police, LGU officials, o DOLE personnel sa pamamagitan ng mga tamang ahensya at alituntunin ng batas. Mayroon ding mga remedyo ang Omnibus Guidelines para sa mga individual na naging biktima ng label. Sa pagsunod at pagsuporta sa Omnibus Guidelines on Freedom of Association and Civil Liberties, binibigyang diin natin ang paggalang sa karapatang pantao at ang pananagutan sa anumang paglabag. Ang tagumpay ng mga alituntuning ito ay isang kolektibong responsibilidad ng lahat ng mga stakeholder. Sama-sama nating palaganapin ang Omnibus Guidelines patungo sa isang bansang kumikilala sa karapatang pantao at karapatan ng mga manggagawa. We protect. 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 We protect.
We protect freedom of association and civil liberties. We protect freedom of association and civil liberties.